ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Ngayong Lunes, narito na nga ang ating mga pakaabangan. Dahil sa wala na ngang malalapitan itong si Zoe ay isa lamang ang kanyang naisip kundi ang kanyang tunay na ama na si Don Carlos Benitez. Tinawagan niya nga ito at pinuntahan at makipagkita nga siya dito. At dito naman na umiyak itong si Zoe at tinatawag na daddy itong si Don Carlos at nakiusap. Natulungan daw ang kanyang ina dahil kapag nakulong daw ito ay tiyak na makukulong din daw itong si Zoe. At dito naman napayakap din itong si Don Carlos sa kanyang anak. At dito na sinabi niya kay Zoe na kung papayag daw itong si Moira ay tulungan niya daw ito makatakas. Kaya naman pala ay mapadpad itong si Moira sa Japan, kung saan ay makikita din siya doon dito ni Annalyn. Subalit wala namang kalamalam itong si Don Carlos na nagmamasid nga itong si Harry at nakita ang kanilang ginawa na nagyayakapan ito at nakarecord pa at kinuna ni Harry ng video ang pag-uusap dito ni Zoe at Carlos na kung bakit palihim daw itong nagkikita at nag-usap. At ang nakapagtataka dahil tinawag pa ni Zoe na daddy itong ama ni Harry. At ngayon nga ay wala na nga silang ligtas dahil mapipilitan naman na aminin dito ni Carlos Benitez dito sa kanyang anak na si Harry na may dapat siyang malaman ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Zoe. Dahil nanganganib na nga itong si Zoe na baka masangkot sa krimen na ginawa ni Moira at makulong. Kaya mas maaga na malaman na rin dito ni Harry na itong si Zoe ay ang kanyang ate at anak nga dito ni Carlos Benitez. At magugulat naman itong si Harry sa kanyang mga malaman. At dahil dito, gusto naman ngayon ni Giselle na mas madaliin itong warrant of arrest dito kay Moira. Baka makaisip na naman daw ito ng paraan at magtangkang tadakas. At dito na nga na sinabi ni Chef Gonzaga na hinihintay na lamang nila itong warrant of arrest na ibaba upang arestuhin na nga nila itong si Moira. At agad naman na balaan ni Zoe itong si Moira na kinakailangang fuse itong pera na hawak daw ni Moira kahit malaki nga ito at kinakailangan na i-dispatch siya na ito ang pera at ipapatago sa ibang tao nang sa ganon ay walang nang makuhang ibang ebidensya itong mga kapulisan. Samantala, dito naman na kinakabahan na nga itong si Moira dahil sigurado na makukulong na nga ito lalo pat na kumpirma ni RJ itong number na tinatawagan nila at nakuha nga dito sa hideout ni Balahadja at nakaregistered nga dito sa cellphone ni RJ na kay Moira nga ito at walang duda na si Moira nga ang may pagkananang lahat sa nangyaring kidnapping at gusto nilang malaman na kung ano talaga ang motibo ni Moira na kung bakit tinakidnap ni Moira ang kanilang ama. Baka may matindi nga itong arason. At dito nga napilit na pinapaamin ni Zoe itong si Moira kung ano pa ang mga ebidensya na alam nito at wala na nga siyang masabi dahil nakuha na nga ng mga pulis. At dito rin na sinugod ni RJ sa Apex itong si Zoe at pilit niya rin tinanong na magsabi ng totoo kapag hindi daw niya magsabi at malaman niya na kasabot din itong si Zoe at tinutulungan itong kanyang ina ay baka dito na nga niya maitakwil itong kanyang anak na si Zoe at ipinagtanggol naman ito ni Annalyn dahil hindi daw masamang tao itong si Zoe at mas maniniwala pa daw itong si Annalyn na magagawa iyon ni Moira kaysa kay dito kay Zoe at nag-thank you naman itong si Zoe kay Annalyn sa pagdatanggol nga daw dito sa kanya. Subalit wala silang kalamanam na dawit nga itong si Zoe at siya nga mismo ang nagtulak kay Don Pepe sa bangin. Kaya may malaking kasong kaharapin itong si Zoe kapag nagkataon. Iyan po ang aking karagdagan latest update today at maraming pong salamat.